Sir, good morning sa lahat. So, tuloy-tuloy tayo dito sa Dream League Western Europe Qualifiers and malalaman natin kung sino ang unang magka-qualify. Ito yung laban between Mouse and Falcons. At tingnan natin dito yung head-to-head matchup direct. Head-to-head matchup? Carry? Carry sa carry? Oh, mid. Mid 1 versus Maldrin yung head-to-head matchup natin. Pero ito naman yung kanilang mga stats. Tignan nyo naman. Excuse me. Go lang. Medyo dikit lang. Marami lang talagang kill participation dito si mid 1. Pero di rin naman kasi ganun nagkakalayo. 69 point something lang din yung kay Maldrin. Diba? Yep. Parang mga 4% lang ang pagitan nila. And I like the matchup kasi itong dalawang mid na to, sacrificial palagi. Ginagawa nila para makalamang yung kanilang mga cores. Anong ba lang talaga dyan si kasi Maldrin mas mas may galaw, di ba? Compare mo dito kay mid 1. Tsaka yung heroes niya ayun yung mga mabilis mag-online talaga si Maldrin. Compare mo sa mga magiging hero dito ni mid 1. Pero tingnan natin kasi speaking of heroes naman, Mouse meron silang Chen. And for Falcons naman, meron silang Team Verso. Ang lakas. Kinuha agad yung signature hero ni Amar, Team Verso. Oo, alam mo na yan. Pag nakita natin yung Team Verso, Amarski, kaya mag-dive niyan sa 5. Kaya nga. Basta maraming item, diba? Pero this time, pwede rin mahirapan sa din yung Team Verso niya. Giving yung Chen, medyo makate. So, kailangan nila ng strong na 4. I like this matchup so far kasi itong dalawang teams ito hindi masyado naging maganda yung performance last Blast Tournament, di ba? Pareha silang kumbaga bumulusok. Tundra nagwagi dun eh. Oo nga. Pero tignan naman natin, buting 4 yung magka-qualify dito eh. Oo nga. Kasi kung dalawa or isa lang, ang daming walang magagandang team. Balagbagan din kasi yung kanilang region. Kumbaga nandito lahat eh. Enigma, Western Europe Liquid, Mouse, Falcons. Yun. Ang ganda nung ginawa dito ng Falcons na task yung kinuha nila as possible their position 5 kasi open pa for Mouse eh. Pwede ko din ng Mouse yung Taskar sana and it is one of the hero na sobrang taas ng win rate ng Mouse pag gamit ni MH. Kaya magandang inago to na Falcons. Nagulat niya, hindi nila pinerspick eh. Siguro Chen kasi, di ba? Mas bannable naman kasi talaga yung Chen compare mo sa task. So, kinuha nila dito yung isa din yung mga signature heroes ng Mouse. Yung Huskar, Leshrac, Shadow Fiend. Tsaka yung bannable talaga na hero, itong Clinks din. Kailangan mo na rin talagang mawala dito sa dali pull up kasi. Gyrocopter for Mouse. Chrysalis, Jamie. Ayun, kaya pala pinulot nila. Lugi yung Gyro dito sa kaya pala binan nila yung Clinks. Lugi si Gyro sa Clinks eh. Ang dami mong, kahit sabihin mo may flak cannon ka, didistansyahan ka lang kasi na Clinks. Pag mga ganyang hero yung kalaban mo, mapapilitang gumamit ng Mars, ganyan. Yung someone na magkukuntin sa Clinks. Kaya buti binan nila. Kanina, medyo nahirapan sila or sa last game ng Mouse against Navi, buti nga nanalo sila. Clinks yung kalaban nila doon. Buti makunat yung carry na gamit doon ni Got the Juice. Ay ni Crystallis na DK, tapos against Crystallis na Got the Juice na Clinks yun. Dito mukhang iba na yung gagamit eh, Skitter na eh. Baka mapunyeta pa. Kailangan ng isa pang mumunyetang hero dito ng ng Mouse. Could be support against Trent. Pwede sila mag-Trent. Open pa Trent. Pero Team Verso kasi. Against Team Team Verso Verso pala. kasi ta. Sabi ko yun nasa utak kong hero. Kaso wala kasing gagawin sa Team Verso yun. Kailangan nila ng isang vessel carrier actually. Dito yung Mouse. Yung mga mid vessel para kay mid 1. O kaya magic damage. Binanagad yung gusto talaga enable ng Falcons yung Team Verso eh. May break. Break. Mix Assassin. Pero sobrang limitado nung gagawin niya. Lalo na kung katapat niya task. Hindi siya mananalo dyan eh. Kailangan nila ng ng Tres ni Boom na pwede mag-stand alone, which is ayun, pwede nga nila kunin yung Mars. Okay din naman siya against Team Verso. Goods din siya together with Gyro. 5 seconds remaining. Ayan din Tapos pag rin yung kalaban mo, tapos pwede mo rin, pag in-snowball ka, pwede mo rin spear pa alis eh.
Kailangan talaga nilang counteran din tong Timbersaw din eh. Ni Omar. Mars na lang siguro para hindi malikot yung hero ni Omar. Yung isa sa mga paboritong hero ngayon ni Boom na okay eh. Kung hindi siya Mars. Ano pa ba? Tide Hunter kasi masaya Falcons pag yun yung ginamit ng mouse. Mamaya. Bakit nakadepende rin sa ilalabas na Team third and fourth pick Falcons na turn to ang katem mo. Ito sana yung isa sa best na kunin ng mouse against Team Berso. True. So mid 1 will have problems 10 dito seconds sa remaining. Viper mid. Dami na visit sa BP ah. Natalo ko sa against 5 Zero seconds Tenacity. remaining. Totoo. Yun yung pinakamasakit na talo so far. Ipin mo kumambak nung game 3. Game 2. Tapos ayun, nabawian na ng game 3. Oh, reverse sweep na. Radiant team pick. Pistol Maiden. Okay, sinaktuan lang nila na Snake yung hero. CM. Oo. Yung kalalaking tao nagsi-CM. Ba't hindi sila nag-enchantress? Siguro pinaprayo nila dito, disable. Falcons, you mean? Oo, may slow at may 10 disable at the seconds same time. remaining. Kasi enchantress is no, ano lang eh, slow lang eh. Which Mana, is mana 5 pool din seconds siguro remaining. para Parang- sa Timber. parang Viper. pag hindi bro. Radiant team ban. Okay. Nasagot. I Was- like it. Quas kicksort kaya ito yung mid 1. Para mas gusto ko yung yung crystal yung dito, Crystal Maiden kaysa sa Enchantress sa lineup na to. Team Gamit na Falcons gamit kasi alam mo naman turn to Chen, ban. natural builder ng drums yan eh. Kung nag-drums yung Chen tapos ang gamit nila Enchantress, tatakbuhan lang sila ng mapipilitan mag-build ng Atos sa kanila. At least with the Crystal Maiden, hindi na. Mano nga lang, sa lane hindi mo rin naman na ganun problema kasi Nyx lang naman katapat. Not much of a threat sa'yo yung hero na yan. 10 seconds remaining. Still anticipating dito ang mouse na Skitter 5 Viper. seconds remaining. Possible. Ginawa din kasi itong Viper sa carry na ngayon eh. Ngayon wala pa namang reason. Kakwaswex kaya ito na yan, naging mid 1. Okay din kasi Kwaswex dito eh. Tapos vessel build. Carry for dito Ubusan mo lang ng mana yung ubusan mo lang ng mana ng Radiant si team Viper. ban. Offlane na malupit. Siguro maganda dito. Magti-TV ba sila? Larder. Falcons, magti-TV ba? Ban sila ng Darkseer eh. Sila yung mga may ayaw 10 na kalaban seconds yung remaining. Darkseer. TB, Luna, 5 Draw seconds Ranger. remaining. Okay din Wind Ranger sa totoo lang. Mm. Para dito sa Falcons, gyro lang naman Falcons kailangan turn nila to focus ban. dyan eh. Last pick din naman yung Falcons so mataas yung chance na sila yung may edge dito sa sa draft. Shout out kay Miami. Watching in Poland. Hello po sa inyo. Sama ng jowa mo. 10 Sana seconds all. remaining. Over na to for sure. Hindi mo sure. 5 Hindi mo seconds sure, boss. remaining. Iba pa naman to maglaro tong dalawang teams na to. Pag nakalamang. Pag lumamang yung mouse, pwede mabilis lang yung game. Mabilis mag-push yung heroes nila. Gyro Chen. Oo naman. Umaano talaga yung finger. Pag may Kanda at saka Aghanims. Wager daw direct. Ano kaya ang nila dito? Mouse. Mars na lang sila. Kailangan talaga nila ng ng mabagal daw. Walang wager. Radiant team pick. Tingin ko, Yeah. Slarderino. Kung wala silang dito sa Mars, wala silang choice. Wala, binan na yung Mars eh. Obvious pick kasi for mouse. Mars talaga dapat. Kaso binan na. Centaur? Diyan po ba? 10 Centaur na lang. seconds remaining. Okay ako Centaur. Oo, Team kasi Falcons Viper yan eh. Centaur, no. Hindi ko trip yung Brewmaster pick. I mean, good siya against Viper.
Pero sa laning, Brewmaster tsaka Nyx. Tapos ang katapat mo, di mo pa nakikita. Parang pwede kayo malugi sa pwede kayo malugi sa game. 10 Tsaka wala seconds kayong initiator. remaining. For mouse, ayun yung problema nila. Wala sila initiator. Parang 5 ang seconds hirap remaining. kumuha ng kill sa lineup nila. Siguro, ang maganda dyan para makakuha sila ng kill. Sulitin nila yung Invi ng Nyx tsaka ng Invoker. Tanong dito, if magva-Viper carry pa ba to? Hindi na ako yan. Mid mo na yan. Against Invoker, masaya ka na dyan. Lugi ka na kasi pag invoker mid. Wala akong mana. Sakto lang. Lugi ka kasi hindi ko makaka-rotate pero hindi ko maano ng Invoker. Lalo na yung, yung lang, yung Chen naman kasi na pag-asa sana ng Invoker, na-counter naman ng Crystal Maiden. Hindi mo naman kailangan lane yung Invoker farman mo lang yan eh. Choose your hero. Yan na naman kasi yung nung nag-ban sila ng ng Darkseer, 3 hero lang talaga papasok sa hero mo eh. Luna, Draw Ranger, tsaka TB. Kawawa yung Brewmaster sa lane. Oo nga yun din. Tsaka yung kanyang glaives din. Kaya Like, nga eh. an answer for the brew split. Ang bilis mahubos ng mga laga mo pag ganyan. Falcons na to, game 1. Like the pick Ay, of both plain teams. Viper nila, boy. Si Amar ang gumamit, kahit na signature hero niya yung Timbers, oh. Ayaw niya kasing dito eh. Ayaw, Hindi, lugi siguro, talaga Viper mid. Knowing mal rin din ayaw siguro ng boring na Dota. Ayaw niya nung siya yung, sabi mo nga diba siya yung Pwede. sacrificial mid. So pag sacrificial mid ka, ano ba ginagawa mo? Humahanap ka ng 10 weapon, seconds mag-create ng remaining. space, meaning nag-teamfight ka sa mapa. Ayaw mo naman yung Viper ka, 5 seconds ano ka lang, remaining. pa-farman ka lang, boring yung laro mo. Sobrang Timberso ka. Kasi nagiging, yun eh. Nagiging double edge nga dito eh. Nagiging double edge sword tong Viper pag binid mo, pag sobrang na board, sobrang na shutdown. Parang alam mo na kung Yung sino mga laro mananalo, nila, di ba? BZM, di ba? Yung mga boring mid nila na Viper na wala namang ginagawa kasi napipilitan mag-farm. At least dito, hindi niya kailangan mag-farm. Pahirapan niya sa linyong carry ng kalaban. Oh, yan na mga sir, yung Telegram group chat natin. Scan nyo lang yung QR code para maka-join kayo dito sa GC. Meron tayo dyang kulitan at saka mga nostra sa loob ng ating Telegram. Meron din mga pamigay Sali lang kayo dyan, mga boss, kanya lang yung QR code. Pero, ayun nga, talking about the draft, parang ang hirap tong buhay ng mouse sa may top. Especially si Crystalis. Kasi yung, yung team fight, dadalhin sa lane mo. Dalhin doon yung Viper. Tapos ang kasama mong support, Chen. Malakas naman kung 2v2. Make it more interesting dito, Viper. Gusto nga mo i-dominate dito ng laning phase nitong Falcons, no? Pag na-dominate kasi nila yung laning phase, again nga, sinabi ko, ang hirap mag-start ng fight for mouse. Parang pag na-dominate ng laning phase yung dominate ng Falcons yung laning phase, pag team fight, nga ka na eh. Oh, parang easy na sa kanila, ano? Tapos sabihin mo, mapaforce pa yung mga bro split mo defensively. Wala na. Naka 3-in-1 kayo, boss, ngayon dapat SB. Kung may pambili lang sana ng SB, boss, no? Pero okay na kami sa 3-in-1. Kape pa naman yan. Wala rin namang SB ng ganitong oras. So true. Game 1 mga sir. And unang magka-qualify dito sa Dream League, malalaman natin dito sa dalawang to. Naglalaro pa rin dito. So asa ka dito sa Asa ka dito sa support mo kung paano kayo kukuha ng kill or mahirap kasi dalhin yung teamfight sa mid eh. Since Timbers yung katabad nyo, may pang-escape tapos wala kayo disable masyado. Tingnan na niya na. Yung damage na lang sa gitna. Pushan na lang, pwede pushan na lang nila yung Timbers sa mid. Pero yung kill mahirap. Double Sunstrike, nag-stay sa map, saan yun? Okay, 30 seconds to battle. Kapay ng likod ko, boss. May kumakalat sa likod pa. Forward na daw, sagot niya na daw. Yung YouTube, kay Boss Joseph, Kevin. Kevin ba? Kevin? Forward mo na daw, sagot niya na daw. Hellberg Convert. Deny mo na. Oh boy! Sana sinol The experience battle ng begins. mid-1 yun. Yung ward. Ay! Hindi mo masasnatch, boy! Nagawa mo, boy! Alam mo na, first blood, paparating, boy! I-damage ka dito. Sarap. Binigay pa kay Skitter. At alam niyo na mga boss, first blood, brought us by Kuinik. If you got questions, PM nyo lang yung page at may sasagot sa inyo dyan.
But then again, a great start for the carry of Falcons. Easy band of Elvinski agad, boss. Ang hirap ng anong linya. Nabigyan pa ng first blood yung ano. Nabigyan pa ng first blood yung katapat niya. Yung Luna. Dyan dinadaan yung courier para merong ano. Movement speed. Movement speed. Napaka-ho. Napaka-say. Pero wala silang pakialam eh. Yun no? Harapin niya sa ano. Bale, wala din Alam yung niya board eh. Alam niya na first blood siya eh. Pero no, papasukin to boss. Yun. At least, diba? Na-deny mo for a couple minutes yung band of Elvinski, tapos nakapag-pull pa siya. First blood ka pala. Courier ka sa akin. Linak niya rin. Okay. Parang di talagang makapag-pull dito si Snakey. Ganda na ginawa ni Yamich, makakapag-solo XP siya doon. Not unless bigay niya kay Brewmaster para mag-level 2 agad. Barot pa naman dito. Ganda nung Ganda. ganda ng sentry ni Snakey ngayon ah. Gumiting mo ngayon. May CM na pala na ganung set no? Ang tagal na. Matagal na yung may unicorn. Oo. May katagalan na rin. Ito yung si Amar as the Viper offline. Hindi magagamit masyado na ano. Ni Celery yung neutral na kinuha niya. Okay sana yan kung ano eh. Kung si Im yung katapat mo. Kasi pag Frostbite ni si Im yan tapos namatay, may attack speed kayo lahat. So, kinuha ni Amar dito is yung Dura. Hindi yung Nether Toxin. Wala pang gagawin yan eh. Hindi siya Axe build ata na Viper dito. Pwede mag-sustain type. Oo. Kasi ang nakita ko sa Viper na ganung Manta, Dragonlance, tapos Axe. Mag-hitter. Magsha-shard siya. In a way na magpupush sila, dudura-duraan na yung tao. Okay lang din. Ay nga rin, pag mabilis din yung pag nanalo din talaga ng leaning yung Falcon. Abi sobrang dominate nila. Ang dali lang din ang push sa kanila since Luna sila. Luna. With the aura provided. So, ayun ang mouse mga sir kailangan na nila ma-survive yung lane. Huwag masyadong magpapabugbog, especially dito sa bottom lane. Sa bottom lane, positioning lang ang kailangan mo dyan. Huwag ka lang tatalong sa pwesto mo. Pag tumalong ka, yari ka sa task. Matic, yari ka na rin sa Viper. Shoutout kay Boss Eman. Thank you sa 50,000 stars, boss. Magandang morning sa inyo. Malrin so far? Okay na sa lasa din yung buha kahit pa paano. Since Timberson na lang katapat niya eh. Kung Viper yan, may ilang siya lumasit. Double na talisman. Good stuff. Sunstrike saan? Stop. Radiant's Easy. has been defeated. Tinamaan ng Sunstrike is sneaking. Pag biglang bawi dito naman. I like it. Si Midun ba na ako? Magkakaroon siya ng pang gold dito. Kung balak niya mag-vessel kahit na-exort siya, okay lang naman. Kasi useful na nag sa draft dito na Falcon. Pero magano siya. Yung mga Witch Blade type. Yun lang si Boom dito Okay, magbe-vessel siya. So, no Radiance for Panda. Hindi, pwede nga na yan. Pwedeng Vessel Regents. Greedy naman, no? Ang tagal na. Nakakita naman ako ng mga ganong build, pero Sakto lang yata yun. Depende sa estado ng lane mo. oo nga eh. Ayun kasi natural build sa kanya eh. Na Vessel Regent. Tsaka magpapakunit din naman talaga tong tong vessel. So yung Radiance kasi pag Panda ka, gusto mo ng early Radiance, mga ganun, no? Para at least makapag-skill ka. Ay, kadala niya na sinabi natin kanina, gamit talaga yung Vessel eh. Pero kung magka-casual earn lang siya, okay lang din naman. Could be, yes. Okay lang din naman. Masakit naman yung damage ng Invoker nila since maganda yung laning, maganda yung last hit. Pag nakakuha ng item yan, let's say mag-atos siya ngayon kasi may hirap nga kumuha ng Pero tingin, kill sa kanila. Kahit naman nila mag-burst, Sunstrike, pero itutuloy yata tong vessel, Mike. Meteor. Kasi ano yun eh, Timber of Viper yun eh. Okay lang din. Tignan yung dito Okay naman either way kung casual earn niya lang. Tapos mag-radiant naman siya. At least alam mong gusto niya i-pry yung evasion sa kanya at the same time pang farm din at pang late. Nga. Speaking of the offlanes, maganda pa naman yung farm dito ni Amar against the Panda. Offlane for an offlane. So another Sunstrike. Pwede magse-set up na naman itong mouse. Kawawa sa lasot yung Brewmaster. Tignan mo yung Brewmaster. Ayan na, magsa-Sunstrike ito. Sunstrikering. Sneaking. 90 HP. Finally.
nakukuha na nga dito. So wala magagawa si Skater talaga pag pinasok na yung CM. Ito hindi sila nireactan ng toss dun. Kung nireactan sila ng toss dun, patay itong dalawa to. Kaso busy yung toss sa baba. Ginugo ko si Viper nung ano eh. Nung ginugo din sila Crystal Maiden. Totoo. Tsaka isipin mo, pag ano din, pag dito ka sa laning phase, push lang kasi ng push. Uy, Patay ka sa Celery. nako, may tag team yan, boss. May tag team yan, boss. So, anong gagawin mo? Tuturahan ka lang talaga. So, Mar, saved by the snowball. Still will continue Daming yan to go for the poison. Yun lang. Easy. Double kill para kay Crit, mga kaibigan. At sinasabi ng cameraman, ba't di daw nagsano sa try? Wala, lugi boss. Ang daming kasi ano, ang dami kasing creeps. Cooldown ata. Kaka-sunstrike mo sa top. Hindi naman nagsansig ko si Tapo. Oo, nagsansig. Baka on cooldown din kasi. Pero kung umabot din naman yung time na yun, hindi rin mamatay kasi kung sunstrike niya eh. Ayun nga, ginakita natin, ginamit sa Stobo. Tsaka ang daming unit. And one. Lakot ka pabalik. Radiant's middle tower. Lakot ka pabalik. Inano nga dito ng Team Verso with successful rotation from Sneaking. Masyado din naman kasi naging aggressive si Celery sa baba. I mean, nagats ko naman na ayun yung way nila to fight against Viper, yung hotdog ni Gyrocopter. Pero sobrang lalim kasi nung higot niya eh. Ano nga ako eh. Na umadvance siya doon. Viper pa Diyos ko. Tapos, May ano pa, top team pa. na-timingan din na dumating nga yung mga creeps, di ba? So, yung ano niya, tawag dito, rocket barrage niya, wala rin ginawa. Nagati-hati yung mga creeps at silang lahat dun sa baba. So as for Malrine, mid 1 nga dito mga sir. They'll have a problem facing Team Verso dito sa gitna. Level 7 na siya, level, and buti naman level 6 na ba itong baka yan? Kala ko level 5 pa rin. Maganda sana yung Bogor dito yung nag-earn eh, no? Okay lang sa Brewmaster. Pero, pag ganito yata, mag-atos na lang din yung Broman para may pangkabay sila. Na-active na si Omar, Viper Strike. Dito sa Gyrocopter. Lakad ka rin pabalik. May Paras kayo night ng po ano? Paras kayo ng sitwasyon ng Invoker. Nasa local pa siya may siya. It's a disaster in no particular order mga bossing. Buhay. May salpan dala. Buhay talaga yung Crystal Maiden. Ang sarap ng buhay. All around the map, Falcons is dominating. Top 3 heroes natin sa network. Tatlong core hero ng Falcon. So yan, may Luna pinabayaan. I mean, expected naman na natin to siyan, 'di ba? So, mouse, ano yung gagawin nyo? Since ito naman yung foresee nyo na mangyayari talaga sa inyo. Ano yung tango ng Luna? 4 pa rin, no? Kailangan spam. Kanina ka pa makulit. Yan, Masyado ka kailangan mo nang pagbigyan dito. Ang lalim mo masyado yung kakambay mo. Nasa malapit sa tower yun. Top tower is under Siya nandun. Masyado lang natawa. Wala siyang time. Siguro naglagay siya ng word na reward lang. Hindi, doon siya naglagay ng word sana eh, sa ay, sa tulad. Oo. Pero okay lang din. Kung tutusin kasi at least na-deny yung go sana ng mouse sa baba. Imagine kung di yung CM na go doon. Andun yung Nyx, andun yung Chen. Pwede sana nila go Viper, ganyan, diba? Release mo kung ginawa dito ng mouse. Sa Luna naman sila ngayon. They want to kill this Luna together with the Gyrocopter. Nascan sila? Hidden under the smoke. Wala na, safety na. Nako po. Kita pa ni Siyempre, Snake. pare. Ang ganda po ng inunod ni Snake. Buti hindi nabot yung word, oh. So si Snaking, kailangan lang mag-ingat. Ano na lang, the alay info, na lang yan, alay. Hindi siya umatras sa kanan. Alay na lang yun. Kesa naman core na naman makakuha. Pero ito na lang yung maganda kong gawin ng boss. Kumuha talaga ng tower since di naman makakalaban yung Falcons ngayon dyan sa may top. Tawa lang muna dito sa Chen. Ang gagawin daw ng boss kahit over 36 na lang. Hindi, papalagay naman to. Over 100 na Kailangan yung lang pinapagod. talagang I mean, pag nagkamali dito yung yung Team Verso, pwede pa itong i-turn around. Sobrang early pa naman na natin sabihin. Pero magdo-dominate talaga. Laning phase talaga kasi gusto dito ng Falcons. Ay, may ka naman na yung Ayan, pwede na pumalag, no? Oo. Chen. Pwede na sila gumawa ng movement sa map. Dire's middle tower is under Ganda rin yun na po, provide the vision na lane ward dito meron si Layamich. Oh. At least kita niya ngayon, nandiyan si Crit tsaka si Snaking. Problema nga lang, may ward din yung Falcons dito. So kita si Yamich, ay may ulti naman pala. So, all goods.
in the hoods. Huwag ka lang dadaan dyan. May sentry yan, boss. Eclipse Ayun na. kumuha na dito ha. With the Carapace. With the Sunstrike. Skeeter saving himself. Makakamanage with yung Luna. Maybe no. Good pick off para sa side ng mouse. Sinasabi ko na sa inyo hindi pa to masyadong one-sided. At least nagagawa din ng solution. Diba? Tsaka good na din. Ayan. Wow. Yung ginagawa ni Boom ngayon. Under attack. Worth it. First Panda split. Double Dalawa. kill para dito sa Panda. 4 pies ang nakuha nyo. Pwede pa nga dito mag-triple eh. Kita mo si Yamich, minamicro niya. He could fall. Crit is in trouble. Pero, yun lang. Doon Okay. matatapos. Well played kay Boom. Alam nyo kung sino yung papalip pa rin siya dito. Yung task talaga to prevent yung mga snowball signal sa mitang kanina. Cool down lang. Ay, talaga palapitin dito si Omar. Hindi na nga kumuha ng nether toss. Is under attack. Wala, hindi ganun yung kasat niya eh. Hindi nyo talaga normal yung dito yung ano eh. Si Mid-1 Recta Agonims. I like it. Pero sila dito. Asa siya sa, ah, ano, sa Nyx. Oo. Next setup, no? Radiant's Cataclysm, no? middle tower is under attack. Saka maganda din yun para kumarekta man nila or mabreak tong Timber. So, Sabagay. Kung Cataclysm man agad. kung mag-atos din naman daw kasi yung snowball save lang din pag nagkataon. Radiant's So, yun bottom lang. tower Yun dyan is dito. under attack. Napasobra ng farm. And open na open dito yung Gyrocopter. It's gonna be spotted. Teleport na lang dito. Maabutan ba ng Walrus Punch? Ginamit na dito ng Snowball. That's the Gyrocopter. Pagkatapos yan, pwede pang pumush dito yung Falcons, mga kaibigan. Space lang muna kay Skeeter. Gusto nila magkaroon ng matibasay na buhay dito si Skeeter. Although ang yaman naman ni Skeeter dito, 5k network niya. Si Gyro, still the same problema mga lang, mas madalas na namamatay yung Gyro sa baba. Compare mo sa Luna. And syempre, kung farman lang ang usap at sasabay. Pares na mabilis mag-farm yung both carries. Pero sa estado ngayon, asa mo talaga mas bibilis yung farm ng Luna. Yep. Luna is Luna. Good news lang sa side dito ng Falcons. Walang, sa mouse, walang stacks na provided kay Luna. Kasi yung mga supports nga mga sir, busy talaga pumatay Radiant's bottom tower ng mga is heroes. under attack. Kailangan mag-ito to Skeeter ha. It's gonna be spotted dito na nagpo-form. Wala silang pang setup. Kasong lalim masyado eh. Oo. Wala siyang vendetta eh. 20 Ayun pa. seconds eh. Kung may Available. vendetta siya dun, pwede go. Radiant's bottom Kaso tower malalim is din under to. attack. Bumili na rin ng sariling word dito. Snaking dito. Slow. Bato Sunstrike. Ay, bato lang. Stun. Busy daw si Midwan. Kaya nyo na yan. Sa inyo na yung kill. Masyado. Okay na daw sa ano. Okay na daw sa kill si Midwan sa may Maganda ginagawa dito ng Panda. At least nakakapatay sila eh. Second split. Nagamit rin. TP out. So yun ang word niya. Madalang word kanina yung Luna eh. Napag stacks. Yun. Doon yung nilagay sa ano. Sa jungle banda. Kaso may dead word din. Abot yata na sentry na mouse. O hindi. Dinaanan lang. Iba yun. Radiant's bottom tower Ang is tanong under attack. dito, Micah, Okay, paano naman mag-scale yung mouse? Radiant's Kasi bottom tower gusto nila mag-push at mag-push lang eh. Ayun nga. Buti nasabi mo yung skill kasi hindi yung sasabihin ko sa Invoker. Di siya ng Midas. Correct Ags talaga. Ayun din, no? Yung problema mo kasi dyan sa Ags build, same lang din mo with the Atos. Sige, magkaroon ng setup na stun yung Nyx. Eh, ang yaman nung task eh. Pag nagkadagar agad to, snowball save. Diba? Sayang agad yung Forto mo. So, si Boom dito, not going for the Radiance. Vessel is gonna go Ganun for the siya. Eggs. Yung Eggs ngayon ng Panda. Pinalakas lang. Yung plus ano din yung plus 1. Parang nawala na yung plus 1. Oh, di ata yung plus 1 yun. Parang nawala na yun eh. Oh, ano nun, alam ko sa... Tinanggal na. Ay, tarang pala. Ayan, nakacharge yung everyday gadgets natin dyan. Thanks to... Everyday Ano gadgets. pa rin. Primal 1. 1 pa rin. Pwede nila maka-answer middle din. tower is under attack. Parang ano, plus level sila tapos, ayun yan. Yung abilities. Tapos pwede mo cancel din agad. Ano ba nagagawa ng isang Void? Yung... Parang siyang push back o disarm. Ay, hindi. Primal Split gains 1 max in current level. Dalawang Ano yun? split Dalawang na. split. Oh, pwede mo makancel yung Nawala na yung Void niyan, di ba? Tatlo na yun ulit, di Sa ba? shard yata yun eh. Hindi na wala na. Ay, Tatlo hindi na rin. lang yan, tatlo na lang din yan. talaga. Oo, tatlo na lang yan. So, bumalik yung dalawang Panda split. Ayos.
Kaya ba over 36 duration? Kaya, boss? Sabagay, wala rin kasi sa Drunken Brawler yung skill. Ano lang, parang kung logic lang ang pag-usapan, tama na. Yung Aghanim's dito ni mid 1, malapit na. Ah, grabe. Grabe yung karap yung setup niya. Pero malalaman niya dito ni si Snake, nagbe-bait lang. Hirap kumuha ng kill sa kanila. Basta may nakalapag kang sentry. Ang dago na kitso. Radiant's middle Sige. Yun lang, may kasama na. Kita ka na, bossy. Alam na ni Snaking yun eh. Kinulit niya na lang talaga eh. Alam niya na eh. Ginaw na siya nung Nyx kanina dun eh. And that gives mid 1 the eggs. Dahil napatay niya nga dito. Etong Crystal Maiden. Kulit mo ha. Nakaligtas ka na kanina eh. Lumalim pa siya boss. Ito na. May ags na yung Invoker thanks to that kill na nakuha niya sa may top. Up. Level 15 na rin mo siya. Maganda makuha niya na yung level 15 niya. Para plus 1 na rin yung skill niya. Isipin Yung mo, facet niya. si Amar dito, hindi siya nether toxin yung magpapakunit sa kanyang sarili na paset. Pag tinama siya ng Cataclysm dito, Viper. Normal talaga. Wala ka pa namang way para i-reduce yung damage ng Cataclysm. Dire's top tower is under attack. Ano mo lang, anong way mo lang to, pataasin mo lang HP mo eh. Dahil nga mayaman si Crit. May blink dagger na agad dito yung to Ayun yung start. sinasabi natin counter sa Ags mamaya nung ano. Ags mamaya nung Invoker. Pag nakapag-dag-in lang yung ano, yung Nakita nila dito. Setup. Nakaramdam. Wala silang vision pero good one for Luna evading his Radiant's bottom Death. tower is under attack. the word yun, yung word nakakalapag yun. si Amar yung nakita. Cataclysm mo naman. Alam mo na. Sa inyo. Split pa. Ipo-force. Ikala ko, idugupan niya. Nasa momentum ngayon na itong mouse. Yung 2,000 network advantage, isipin nyo mga sir, sinasabi namin ni Mike dito, Isa na sila dyan. sobrang buhay isang Viper na di ganito ka-dominant. Wala eh. Yung lane niya, sakto lang dito. Although lamang naman talaga siya against Gyro. Pero yun naman yung expect mo sana sa Viper. Tapos agad dito si Mid-1. Magulat ka pag lamang yung Gyro dyan. Ang katapat niya, Viper tas may mali pa ba? Although, yung gyro dito, hindi ganun kalayo. Nasa 1,000 lang. Oo. Kaya bulin. Tapos BKB agad. Ayan. BKB yung maganda ng kita. Ang ganda ng gagawin yung score. Oo, kasi ano yun eh. Wala na nagsasabi agad. yun eh. Ang hirap na agad lumuro sa Nyx. Hindi mo pa naman mapapatay basta-basta yung task. Given niya na may snowball tas wala kayong disable. Wala man na nakaatas din sa kanila eh. Ano na rin sila sa setup ni Yamich din. Sa Cataclysm, nakita nila yung ability para pumatay agad eh. Radiant are So early gem investment para kay Crit. Huwag lang papakuha. Pag Nyx naman, pag naagaw naman ng Nyx yun, kawawa yung mga words nila. Kahit mag-vendetta din eh, ano ka lang, word ka lang, masaya na yung mouse dun. Stable muna sila. Antayin yata nila yung pabis niya ito eh. Grabe naman. Ay, are dyan scanning. nga. Hindi siya nag-recta grips. Kala ko mag-recta grips siya. Anong next? Guys? Axe also for Crystallis. Pangan na lang. Si Crystallis nga pala ito no, nakalimutan ko. Hindi ko siya ramdam. Kasi sobrang dami na nag-Crystallis. Si Asa 4. Dahil hindi siya sa lane. Uy, nakita nila ito boss. Mararamdaman ba na wala nagpapakita sa mapa? Pinog-stack na. Hindi na wala... Ayun, wala ko yung gatos yung lokal. Parang ko yung gatos eh. Oo. Yun yung ano niya talaga. Go to build niya. Aside from the setup ng next ni Yamich, gusto niya rin talaga na ma-burst kung sino ma-atos niya mamaya. Aghanim Scepter ng Brewmaster, isang component na lang mga sir. Pwede kayong tuloy-tuloy nga Mike, no? Dalawang brew split. Team fight.
Huwag lang nila payamanin yung Luna. Kahit dalawa yung growth speed mo ako, makamatay ng Luna. Speaking of Luna, mayaman pa rin yung Luna. Also si Malrine. Pero yung 20 minute dito na Tormentor, gustong kunin ng mouse. Pumuposition sila sa top. And sa side naman ng Falcons, mukhang hindi nga sila papalag, or rather, papalag nga sila kasi meron silang smoke na nagamit dito, guys. Mabilis tong Tormentor, ha. Pero in the vicinity na ngayon, etong Falcons. Kaya kasi ang galing tong Aegis, saglit lang eh. Ang lambot pa dyan ni Jimmy. Ayan, magkakatansyahan na dito. Magkakasubukan na. Ano, pakita ko yun. Split, pwede na paggamitin. Support pa nga dito, and even the cold time for Jimmy. Dito sa high ground. Okay, bababa sila sa low ground, ha. Cataclysm into the Atos. Crit deleted instantly. And also for Malrine, he found himself na wala siyang kasama. Si Amar duduraan dito sa Jimmy. Gusto nila yung Aegis. Yes, successful nga sila. Pero yung mouse obviously will win this team fight. Ang hirap nung team fight niya for Falcons. Wala silang vision sa may top. Kailangan nila gamitin yung chakra para lang makapag-provide yung vision. At the same time, nice play from mid one. Hindi na tumagal yung buhay ni Taskar kasi nung the moment na pwede mag-snowball yung task, yung hold stop niya eh. Oo, ganda. Hindi nakagalaw yung task doon. Tsaka layo din kasi nandunan ng Falcons that time. At saka ramdam mo yung yung pilit na pilit eh. Pinasok na Amar, pwede na sila mag-out eh. Kailangan kunin yung Aegis. Nalipat lang si Amar doon eh. Tapos si Malrine nalang hirap. Wala ang problema mo pa naman sa ganitong lineup o ganitong build ng Viper. Wala kayong team item. So, hindi ka kukunat sa magical, hindi ka kukunat sa physical, wala. Kung ano talaga buhay mo, wala nang kahit anong buff yun maliban sa first skill ng CM. Ito pa. Nakuha pa ni Nyx Assassin yung shard nga pala dun sa Tormentor. Tsaka may Dagon pa paparating, boss. Mabibreak nyo lang dito kahit Viper or Timber. So, laking factor na yan. Late game daw ata Falcons. Lagi naman yung Falcons. Wala namang bago sa Falcons. Kaya nga, marami nag-over 36 eh. Pero sasabihin ko sa inyo kung ang Falcons late gamer, etong mouse naman early game gusto nila. Ang problema, hindi mo ma-early ito. Luna Timbers yung defense sa high grounds. Pick off lang. Pag naka-set up na naman ng isang magandang cataclysm. Tsaka yung double panda split Masasakit pa yung ano na to cataclysm na tong invoker pag nag-15 siya. Anong level up? Yung canon ay 40. Yung canon na ano niya, yung canon na talent niya, yung sa 1 facet orb level. Plus 1 yun sa ano niya, plus 1 yun sa exort niya. Hindi nga siya nag-fast grips dito. Yun niya yung power. Tsaka next kanya is yung Solar Crest. Solar Crest ba yun? Di ba yun yung voodoo Yung second, yung third na na stick? Third na what? Third stick? Yung green na stick mo. Di ba? Holy Locket ba yun? Parang Holy Locket. Kalong steak. Stick. Holy Locket pala, Holy Locket. Pangatlo. Ay! Natulak! Dito naman. Ay, okay, Crystal Clone. Shard niya. Solid. Iba talaga pag mid one. Totoo. Pag yung ano rocket na. Sa CM pa rin. Tsaka ako hindi ko narinig yung hotdog eh. Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Dire are scanning. Yan, pati yung BKB Daedalus na rin yung gyro bibil niya. Pag nabasag nila tong tower, instant BKB yan. And you know, if mouse timing talagang inaantay nila. Feel ko boring na si Amar. wala siyang ginagawa eh. Alam mo na. Yan, may BKB na dito para kay mid one. Para kay Crystallis. Dagon. Gondo. Pwede na nga pumush dito mga bossing.
Ay, kita mo snake. Sakto lang. Dire's middle tower is under attack. Aga ginamit yung survival ko. Na-break. Panda split, magagamit. Amar dito natagpo ang sobrang board na. Na-Viper strike niya dito yung Panda. And he is gonna be locked down dito. Walang kawala yung Viper na nga, sir. Yung spike carapace na visit si Amar. Dire's bottom tower is under attack. Ganun-ganun na siya pinatay. Reklamo na siguro. Huwag niyo nakabigyan ng ganitong hero next game. Manalo matalo tayo dito. Huwag niyo nabigay yung hero ko. Pwede na nga silang kumatok dito, boss. May BKB naman na yung gyro eh. Work in network nila para sa side ng mouse. Isipin mo, hindi na nakakalapit ang isang Luna. Ay, kailangan niya rin ng... Ano pa eh? Kailangan niya maka... Dragon Land Spike, BKBS. Kailangan niya maka-go in yung Timber Song. Uy! Nag-switch ng item si Gyro. Hindi siya mag-recta day. Italus. Yes, satanic. Satanic muna siya. Kampante na siya sa sa damage, boss. Kumbaga, Invoker naman kasi. maano niya lang. Yung Quaswex Invoker. Mainda niya lang yung Viper Strike, yung Recta dito ng after the Walrus Punch or even the Eclipse. Kahit yung satanic, pag nabuhay, Makapag-lifesteal. matic. Hindi na kaya yung first dito yung gyro. Pang reduce ba? Wala pa naman Shivas yung ano eh. Yung Timbers eh. Nagatos yung Timbers eh. Uy! Ay! Oh bro, makamay ko si Celery. May papatagol pa siya dito ah. Isipin mo tinulak niya yung sarili niya sa ano. Sa clips na. Ah! Carapace! Nakita niya. Umangat yung kamay ng Luna eh. Oh, alam ko na yan. So, antay na lang muna si Celery. Ay, hindi na magkamali. Falcon Slayer talaga tong mouse. And even the Spirit may palagi na ano ng mouse. Natatalo. Radiant's middle tower Pero is game under 1 pa lang attack. naman to mouse. Visit talaga ng Alex Dazen niya. Dami talaga nagagawa eh. Ay, anong level na ng kanyang Dragon Knight? One pa lang. One lang yata. Level 1 lang yata. Tingnan natin. Hindi ko na tignan eh. Item timing na lang, inaantay nila. Radiant's middle tower is under attack. Mid 1 dito, kulang na lang ng isang creep wave para sa BKB. Actually, meron na. Wala na siya naka-cure item tapos 76 lang gold. Nabili niya na doon, Mike. That's right. Tatak-tatak listen as for now. Ang damage dito, marerekta ni Malrin. Matatapos sa dito na niligayang araw ng dalawang supports ng dalawang team dito. On the backlines, mid 1. He's gonna pop up the BKB habang nare-right-click na nga siya dito. Wala silang vision or detection. Ayun lang, Sinonic Boom dito si Clip. Pinalipad? Spell disaster. Naghihintay lang ng spell to eh. Skida. May pike naman dyan si Amar, pwede niya gamitin kay Luna, pero mukhang hindi naman mag-go. And that's a 2-for-1 exchange. Favoring yung mouse dito. Yung CM kamo never ko pa nakita ulti. Wala siyang moment para makapag-ulti. Ang hirap din talaga. Naka-ulti eh. The time na ulti ka, alam mo, magkakataklisam lang yan. Iyaano mo lang din. Oo nga eh. Pero position ka rin agad eh. Oo. Kailangan mo nang umalis. Sayang yung moment, sayang yung kay ano dun, kill nila sa Invoker, kung may sentry sila dun. Ito isipin mo yung si mid-1. Hindi mo yung neutral item yung mid-1. Ready shield. Pang right click. Ay, ano siya, gala rin siya eh. Gusto rin talaga pumalag pag nakita dito si Malrin, no? Madness tuloy. Manta. Yung gugo ni Amar. Radiant's Pang top tower BKB. is Ay, under may attack. BKB naman na pala. Kala ko wala ka pang BKB. Si Amar, boss. Kung ka na nakita na kita nito ni Amar. Wala eh, boring yung hero niya eh. Super. Pag hindi kayo ganun ka-dominante sa lane, like yung mga network gap nyo sa katapat nyo, 3k to 4k. Ito yung pinakamahirap Wala eh. Pag ganito pa rin yung facet mo, yes, Normal ka talaga. malakas siya, pero pag malakas siya sa lane at saka sa push, pero kumbaga pag hindi ka naka-scale na maayos, Dominante dapat kayo pag ganyan. nether toxin kasi yung isang pagat niya na mag-work talaga para sa kanya. Speaking of the Viper, mga sir. No snap.
siya dito ni Crit. Force yung BKB. Na-force pa yung BKB. Wala pang ba sila? Papalag sila dito kasi wala nang BKB dito yung Viper. Pupusutin sila ha. Wala pang Ags tong Timber eh. Inilipad. Hoy, counter ko dito. Falcons dito pumalag din. Radiant are scared. Alam ko hindi na dispel ng tornado ng Invoker yung Ags ng Timbers eh. Yules lang talaga. Pero kung tapos na lang. Oo, Wala ka lang focus sila BKB si dito. Viper ayun. Okay, may idea sila dito. It's daytime. Mga sir, pupunta na yung Roshan dito sa bottom lane. Bodyguard ni Roshan, dalawang team. Oo nga eh, BAP. Ano, Protect, susundan nila. protect the BAP. Protect the President. Yamich. Nasa high ground. Iiwasan. Gandang Aga ng iwas BKB ni Chris sa Malis. stun. Pero what's happening? Saka Jimmy. Nakaka-right click dito mga sir. Jimmy! Nag-proc na dito yung gyrocopter. And this is Falcons. Showing signs of life. Actually, pag nanalo pa nga sila dito sa team fight na to, they're gonna take this Aegis. So Midway's gonna go out. Pero yung Aegis nga dito mga sir, kukunin na ng Falcons. Ang aga ng BKB niya. Nag-proc. Nagulat ako nun, tapos gumit na siya dun sa ano. Nakita niya eh. I mean, kitang-kita naman yun. Iniskillan yung Luna tsaka Viper eh. Alam niya kung nasan yung pwesto ng dalawa. Ginitnaan niya ba naman? Boss, ulti ako lang ng Viper talaga pag ganun. Tsaka yung mga nag-over dyan, mukhang masaya na kasi nag-proc na yung Falcons. Kasi hindi mo pag dire-diretso yun para sa mouse. Pwede na nga sana eh. Grabe, nang gugulat si Jimmy. At ginulat tayong lahat. Really BKB. Naano niya na siguro napindot. Oopsie. Nagulat ako rin. BKB siya bigla. Tapos hinarapan niya yung Luna Viper. Sarap nun. Oo, may BKB ka pero Luna Viper pa rin yan. And if you're facing Falcons, you hate to see na bigla silang makabawi kasi they will punish you. Sabi nga dito ng mga pro players. Sige, hindi natin natin sa Jimmy. Malas lang. Pangit lang kasi siya yung una ano eh. Nung na-break yung smoke, siya Siguro yung natakot siya sa tornado pero hindi. Putik. Viper strike? Kaya I don't know. Ito, pag nagkasalanan siya, doon niya pwede gawin yung gunong play. Ayan. Pag wala siya sa tarik eh. Ngayon, pwede niyang gawin yun. Crucial mistakes. Basta may vision, para yung plakano niya maraming maabot. Oh, lamang naman ng mouse. Pero, yung bawi ng Falcons dito. Nagkaroon pa sila ng Aegis advantage. Shielding pa sa Luna. Tornado mo na lang. Radiant Para mawala yung plus 1 to HP. Good thing, wala pang short si Amar dito, boss. Ayun, no? Magra-rag ko yung sa tower. Ito rin yung kailangan ng Luna, hindi galis. Wala pa siyang damage item eh. And here goes Falcons. They're Bilis lang gonna nito, test boss. Luna this to. push. Pag natanggal yung tower niyo dyan, magkasunod na rin yung barracks na yan. Ah, Ay, may butterfly pa yung bossing. May 5-9 dyan. Maganda naman yung item against Eclipse tsaka Viper. Pinaforce na nga nila yung issue. Snaking, avoiding the Cataclysm. This Patay Crystal yata si Maiden, medyo sexy nga mga sir. Uy! There goes the freezing feel na hinahanap mo, Nakita Mike. ako rin. Lalim yun lang. Pamuli na naman, ha? Radiant's courier has been killed. Siguro maganda at least worth it yung pagkamatay na yung Mitch doon kasi na-prevent naman nila yung tower push. Sana dito ng Luna, di ba? Napauwi nila. All in tayo sa Kukuis mamaya, Sir Sean. Madam Christine, hindi ko po alam. Huwag niyo akong tanungin sa C. Pero sige, Radiant's execration kasi. Malakas ang execration Pinoy versus Pinoy. Ay, look at Amar, meron siyang ano dito talaga. Ano yata? Yung sa Brewlings na lang yung dispel sa Timbers. Oh. Oh, yung sagot nga nila dito, gusto nilang Hex, gano'n. Nababig lang. Radiant's top tower is under Ay. attack. Disadvantage pa rin dito kay Skeeter. Ang bilis lang. Wala, mawawala na ng outer towers dito yung mouse. Ang mahirap kasi dyan. Pwede sila mag-tier 3 ngayon. Hindi na yung ipupush yung baba. So true. And yung fortifications na gamit na kanina sa mid lane, di ba? Oo.
Kaya dito na mga sir, etong Falcons. Kapag panggap na banner, Kailangan nilang mag-make ng move. Mabilis to yung push. Ordi na nila. Luna mga bossing, may ages pa. 1 minuto kalahati natitira. Pwede tier 2. Tier 2 tuloy, mid tower pala. Lane, top lane. Nawala na parang bula. Okay lang? Gusto na nga nilang Trumidor ha. Okay, exchange. Snaking. Nandito? Bilis ang mag-push yung Luna eh. Hindi na pumalag talaga dito with the ages advantage. Umaaray sila. Na-force. Ayun lang, nag-BKB na naman si Jimmy Maboy. BKB ticket. Ayan, Luna. Oo, wala kang BKB ngayon. Delikado ka. Nagkamali si Skeeter. Wala, bigay na. Alam na nila. Kapanalay Ang dalawang lane, inalay na lang. Nag-worth it naman kasi nakuha nyo naman yung dalawang set of barracks, di ba? Hindi naman na kayo lugi doon. At least yung objective nyo mananarrow down na lang sa isa, which is ayun naman din talaga yung kailangan nilang defensehan since ayun yung nakuha ng mouse na barracks yung baba. Net worth is even mga bossing ha, pero yung laning advantage nasa side ng Falcons. Ito lang ang problema mo siyan. May pressure na yung invoker. Andiyan na yung double kata. Panggulat. Kung ikaw dito si ano bang pang-save ni Malrin? May BKB na ba siya? Or Yule Scepter? Wala siyang Yules eh. BKB. Wala namang papasok na disable inside BKB. Basta makapag-BKB siya. No BKB for your gyro dito. So we're gonna test this ayun. May 40 pa dito yung Falconis ha. Ano? Panda split. Ipa-force ba nila yung Panda split? Na-force sa kabila dito yung fortifications. Dati hindi ah. Gusto ko makita dito yung combo ni mid 1 boss. Double Cataclysm. Parang tinamaan kayo ng nuclear bomb pag ano yan ha. Pag mo po pull off dyan ni mid 1. Subog talaga mukha mo dun. Totoo. Oh! Malrin. Nice for Malrin. There goes the meatballs. Pero after no, na snowball save. That enables the BKB para dito sa Team Verso. Saan yung Luna? Sa harap ni Chrysalis, hindi mo iindahin dito yung damage. And even for Falcon, they need to be careful. That's the first Cataclysm na nagamit. Wala sila pang huli. Oh. Medyo delikado pag na-stun na naman dito ng Panda. Pero ang gugustuhin na ni Jimmy Maboy. Pare-pare walang BKB. Problema nga lang walang mid yung... They're gonna go for the objective. Ito na yung T5 na magagamit rin yung BKB dito ng Gyrocopter. Defeating class para kay Mid 1. Napakaganda para sa Maceland dito. Para kay Jimmy nakakapag-free hit na yung Gyrocopter. Buyback na ito. Gusto ng Falcons. Kompleto pa rin dito yung mouse mga sir. Nasa slow dito si Chrysalis. Satanic! Mababalik pa yung buhay! Is the damage enough? No! Full HP dito yung Gyrocopter! And even for the side counter! Gaganda at babalik pa. Dito yung buhay ng isang gyro. At alam nyo na, dieback yun mga idol. Habang si Amar wala siyang kasama dito. Okay, mapapatay nila dito. Ito si Jimmy. At hindi pa mag-call dito itong Falcons. Makakahinga pa ba? Worth it pa ba yung buyback na ginawa doon ng Falcons para ma-defense nila yung base nila? But then again, ito nakakala ko. Buyback ito. Nakita nila yung Gigi na. opening. Pwede nang itawag si Omar dito. Kailangan niya makaligtas. Hindi niya na masasave at minanapurn na lang. That's it! Snaking. Buyback nga dito. Duduraan. Papatayin mo na yung next assassin with the frostbite. Ito na yun eh, pang tier 4 nito eh. Walang dalawang core yung Falcons. Paano kayo dedepensa dyan? Dyan yung gyro, may satanic. Oo, yun na sila dito ah. May baka na talaga. 50-second opening window. It's just Omar laying the damage onto the Panda. Panda split na lang sila. Papali pa rin mga sir. Habang tatrabaho na lang si Jimmy dito. Post na expose yung throne. That's the first game. Knock over 39 pa tayo dito. Pero ang mananalo is yung mouse with a good turnaround.
Basta ang sarap niyan kung naka +1 ka sa series ka tapos naka over 36 ka, panalo ka na agad. Pwede ka na matulog. Ano na agad, good morning na agad sa'yo mamaya. Yung breakfast mo masarap na. Pero na nga, game number 1 nakuha dito na mouse. Hindi na natin in-expect na ganito magiging end nung game. Kasi parang 50-50 yung buong series. Yung buong game, no? Parang na-expect natin, sobrang gandang team fight. Tapos, kasi hindi ganun yung nangyari. Nagkapunyetahan sa skill, eh. Inintalan talaga ni Medvan. Kung may MVP tayo dito, kung sasabihin mo sa akin, I don't know if MVP si Crystalis, pero bibigay ko kay Medvan. Ako mid 1. Sobrang Siya yung finish niya talaga yung ano niya. Tsaka siya yung siya yung naging damage dealer talaga dito sa side ng mouse, Yun din. Ang ginawa lang nung Gyro, nagpatagal lang siya dun, eh. Buti umabot talaga yung satanic niya, eh. Oo. Diba? Kung di umabot yung satanic niya kanina, hindi naman matatapos yung game. Magandang ganito. Diba na mabilis, pero sobrang kudos dun kay Midwan. Tsaka hindi ito yung ina-expect mo na game for Falcons. Diba? Unang-una, ang boring ng hero ni Amar. Hindi siya, parang hindi nga si Amar naglalaro kanina, eh. Nagkamali nga kanina yung pero yung MVP natin mga sir. Sino ba? Midwan na yan. Si Midvan. Dapat lang. Almost zero deaths for So him. yan, magano ko dyan sa Invoker na yan, walang yan, eh. Walang pang skill na item, diba? Nag-focus talaga siya sa kill. Alam ko, nag-atos. Tinuli niya ba? So, nag-glip na siya, eh. Yeah. Nagganon siya ng mga build, wala siya Midas. So, yung network niyan, taas pa rin kahit na wala siya Midas. At saka yung Invoker Grabe, pick talaga, kumbaga umiwas yung Falcons, eh. Iniwas nila Nahulog yung sila. Viper. Kung kung Viper mid offlane Timbers yun, di ang dali sana ng buhay ng Falcons. Madali lang sana i-pull off, pero Kaso lang, in-adjust nila, eh. Yung Gets mo mouse- naman kasi ayaw ni Mel rin ng kung ano yung nangyari kay Amar. Di ba? Ang boring. mouse with the adjustment, winning the